sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bumiyahe na patungong Estados Unidos para sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Hataw Balita. Senator Amy Marcos itinanggi na may kinalaman si PBBM sa paglaya ni dating Senadora De Lima. Hataw Balita. Third batch ng mga Pilipinong inilikas mula sa Gaza dumating na sa Pilipinas kahapon. Hataw Balita. Land Transportation Office o LTO sinabing matatapos na ang backlog sa plaka ng mga sasakyan ngayong araw. Hataw Balita. Transport Group iginit na itutuloy ang provisional fare sa kabila ng big-time rollback sa petrolyo kahapon. Hataw Balita. At automatic promotion ang magre-retirong government workers pasado na sa House Committee on Civil Service and Professional Regulation. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Sa ikatlong pagkakataon bilang presidente ng Pilipinas, bumiyahe si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Estados Unidos. Lumipad si PBBM kasama ang kanyang delegasyon kagabi, November 14, para dumalo sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na nakatakdang ganapin sa San Francisco, California. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na ang tema ng APEC ngayong taon ay nakalinya sa national at economic interest ng Pilipinas para sa mas magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The U.S. APEC theme of creating a sustainable and resilient future for all aligns with our national and economic interest to transform the Philippines towards a sustainable future para ang lahat ng Pilipino ay magkaroon ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Bukod sa pagdalo sa APEC, makikipagpulong din ang Pangulo sa mga economic leader ng Asia-Pacific region para pag-usapan ng tungkol sa food and energy security, economic inclusion ng micro, small and medium enterprises o MSMEs, kapakanan ng mga kababaihan, indigenous people at iba pang sektora. At gaya ng kanya mga nagdaang biyahe, mang-eengganyo si PBBM ng mga business leaders na mamumuhunan sa Pilipinas. Bahagi rin ng kanyang pagbiyahe ang lalong mapalakas ang bilateral relationship ng Pilipinas at Estados Unidos. Inaasahan din ang pagharap ng Pangulo sa Filipino community sa Los Angeles, California at Honolulu, Hawaii, kung saan pinakamarami ang mga Pilipino at Filipino-Americans. Hataw Balita. Pinuri ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang leadership ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez sa isinagawang 60th birthday celebration nito kahapon, November 14. Binigyang diin ang punong ehekutibo ang ginagawang serbisyo publiko ng Speaker sa pamamagitan ng mga polisiya at legislation. Isinalang sa plenary session ng Kamara kahapon hapon ng Lunes ang mismong birthday greetings ng Presidente. Hiling nitong magpatuloy ang matatag at masiglang working relationship sa pinsang lider ng Kamara. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The national and Bangsamoro governments will now have greater cooperation because of these offices that have now been established. We will have greater cooperation, greater coordination, and we will converge towards the realization of our shared endeavor. Sa plenary session ng Kamara ang House Resolution 1463 na nagpapahayag ng pagpapasalamat kay PBBM dahil sa suporta nito sa unity o pagkakaisa at integridad ng House of Representatives. I've come to realize that there is very little we can achieve unless we work together.
And so that the part of the House of Representatives, both houses of Congress, play a critical part for all our aspirations to make life better for every Filipino. And I cannot finish without pointing out that this very strong message of support could not have been possible without the fine leadership of our speaker, our birthday boy, Speaker Martin Romualdez. Hataw Balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Local Legislative General Assembly sa Davao City kahapon November 14. Tiniyak ng Pangulong patuloy na suporta ng kanyang administrasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para maresolba ang mga hamon na kinakaharap ng rehiyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. To all our BARM leaders, I assure you that this administration's unwavering support for the development agenda to achieve sustainable and peaceful self-governance. Whatever problem is in Mindanao is a Filipino problem, and that is why it requires efforts of all government to make sure that BARM will be a success in the future. Nakikita ni PBBM ang mas magandang ugnayan o kooperasyon ng national government at BARM upang maabot tungo sa pagpapaunlad ng rehiyon. Naniniwala rin siya na mahalaga ang mga naitatag ng mekanismo at inisyatibo ng BARM upang makamit ang kapayapaan hindi lamang sa Bangsamoro Region kundi sa buong bansa. The national and Bangsamoro governments will now have greater cooperation because of these offices that have now been established. We will have greater cooperation, greater coordination, and we will converge towards the realization of our shared endeavor. Nananawagan naman ang Chief Minister ng BARM na si Ahod Ibrahim para sa pagbubuo ng polisiya na tiyak na mapapakinabangan ng mga mamamayan ng Bangsamoro. Pakinggan natin ang pahayag ni BARM Chief Minister Ahod Ibrahim. Let us continue crafting responsive policies that safeguard the well-being of our people, promote social justice, and build Bangsamoro that stands as a beacon of sustainable peace and development. Hataw Balita. Ipinahayag ng dating senador na si Laila De Lima na mananatili siya sa oposisyon. Ito'y matapos na payagan siya ng Muntinlupa Regional Trial Court na magpiyansa sa natitirang kaso nito. Anya, itutuloy umano nito ang kanyang mga advokasya at layunin sa pagiging bahagi ng oposisyon. Nais niyang maipaalam sa taong bayan ang katotohanan sa anya'y gawa-gawang kaso na pinagdusahan niya ng matagal na panahon, lalo't marami anyang napaniwala na totoo ang mga paratang sa kanya. Pakinggan natin ang pahayag ni dating senador na si Laila De Lima. I'm with the opposition because we share the very same advocacies, ideals, and visions for this country. And hindi naman natapos yung pakikilaban ko sa mga advocacies ko habang nakakulong ako. I never stopped. And now that I'm free, I'm even going to work harder for those advocacies. I want people to know the truth of my innocence. I want the people to know how it happened. I want the people to know who are behind it. They destroyed my life. And that's why I'm going to rebuild my life now. They destroyed or ruined my name, my reputation. Now that I'm free, I'm going to work hard to redeem my name. And vindication, complete vindication, is the key. Dagdag pa ng dating senadora, nais niyang magkaroon ng complete vindication sa nasira niyang pangalan at reputasyon. Hataw Balita. Itinanggi ni Senator Amy Marcos sa mga usapin na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglaya ni dating Senador Laila De Lima.
Ito ang naging pahayag ng presidential sister kasunod ng pagpapasalamat ni De Lima sa Administrasyong Marcos sa pagrespeto sa judicial independence at rule of law. Ayon kay Senator Marcos, hindi maaaring makialam ang kahit sino sa hudikatura at dapat protektahan ang pagiging independent nito. Anyang piyansa ni dating Senador De Lima ang patunay na umiiral ang kasarinlan ng judicial branch at walang kinalaman o kinikilingan sa politika ang mga korte sa bansa. Binigyang din ng senadora na pinapagtibay ng paglaya ni De Lima ang kanyang posisyon na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC sa mga Pilipino, lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at walaan niya itong karapatang makialam sa sistema ng katarungan sa bansa. Hataw Balita. Ipinanawagan ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na resolbahin ang nakababahalang pagtaas sa trend ng Great Resignation o matinding pagbibitiw sa trabaho ng mga manggagawa sa bansa. Dapat anyang gumawa ng agarang aksyon at taasan ang sweldo ng mga empleyado upang resolbahin ang issue. Nakaapekto na anya ang Great Resignation phenomenon sa iba't ibang industriya sa bansa at napipilitang umalis ng trabaho ang mga manggagawa dahil sa mababang pasahod. Pinatindi pa ito ng patuloy na pagtaas ng inflation, kawalan ng satisfaction sa trabaho, kakulangan ng benepisyo at iba pa. Dagdag pa ni Representative Brosas, kinakailangan nang i-certify as urgent ni Pangulong Marcos ang House Bill 4898 na nagtatakda ng National Minimum Wage na nakabatay sa Family Living Wage at House Bill 7568 na nagkakaloob ng 750 pesos na across-the-board wage increase para sa private sector workers. Hataw Balita. Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong ligtas na nakarating sa Pilipinas mula sa Gaza. Kahapon November 14, dumating sa bansa ang 14 na mga Pilipino. 4 sa mga ito ay mga bata at may isang sanggol. Ito na ang ikatlong batch ng mga Pinoy na inilikas mula sa Gaza, bunsod ng bakbakan sa pagitan ng militanteng grupong Hamas at Israel. Hataw Balita. Iniimbestigahan na rin ng government-controlled printing company na Apo Production Unit ang issue sa umano'y pagre-release ng Philippine passport sa ilang foreign nationals na nasa Pilipinas. Inihayag ito ni Senator J.B. Ejercito kasabay ng Senate Plenary Deliberation sa proposed budget ng Presidential Communications Office kamakalawa. Ang Apo Production Unit ay ang kumpanyang siyang tumatrabaho sa produksyon ng Philippine passport sa bansa. Pero ayon umano sa Apo, imposibleng may mangyaring anomalya sa produksyon ng passport dahil highly secured ang kanilang pasilidad at encrypted rin ang lahat ng detalye na isinusumite sa kanila ng Department of Foreign Affairs. Hataw Balita. Sinabi ng Land Transportation Office o LTO sa Senado na ngayong araw ng Miyerkules, November 15, ay inaasang matatapos na nila ang backlog sa mga license plate ng sasakyan sa bansa. Ayon kay Senator Grace Poe na siyang budget sponsor ng Department of Transportation sa plenary debates, mayroong nasa 990,000 na ang unreleased motor vehicle plate sa kasalukuyan. Gayunpaman, tinatayang nasa 13 milyon pa ang backlog sa plaka ng motorsiklo at maaaring tumagal pa hanggang 2025 bago ito maresolba. Samantala, inihag naman ng LTO na nasa 2.4 milyon ang backlog sa driver's license card ngayong taon. Inaasahan naman ng ahensyang halos 5 milyong card sa darating na 2024. Hataw Balita. Sa iba pang balita, naglabas na ang Philippine National Police o PNP ng ilang matataas na opisyal ng pabansang pulisya na posibleng pumalit kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa pwesto. Nakatakda na kasi siyang magretiro sa December 3 sabay ng kanyang mandatory retirement age na 56 years old. Si General Acorda sinabing may nasa isip na rin siya na irerekomenda sa Pangulo na pwedeng pamilian para pumalit sa kanya. Para sa opisyal, dapat anya na mas mahaba ang termino ng isang chief PNP para magtuloy-tuloy ang mga proyekto at programa ng organisasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr.
As far as I'm concerned, kung yung magagaling sa akin, I have something in my mind, but siyempre mahirap pangunahan ng ating president. Para sa akin, for good leadership, mas maganda yung mas matagal. Because especially on our system now, the pag-request ng funds, so when we request for funds, it takes preparations. Kung halimbawa ngayon, for 2023, ang i-request natin is budget for 2024. So if less than 1 year po ang Chief PNP, so pag yung mindset ng isang Chief PNP, manghingi ng ganitong budget with these priorities, pag by the time that makukuha na yung budget, there will be a new Chief PNP. Batay sa Republic Act 6975, maaaring mamili ang Pangulo sa hanay ng mga 1-star o Brigadier General pataas para sa posisyon ng Chief PNP. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nasa diskresyon ng Pangulo ang pagtatalaga ng pinuno ng pambansang pulisya. Pakinggan natin ang pahayag ni Acting PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. So, yung determination po ay manggagaling po sa ating presidente po as a matter of course po. At definitely po, yung mga senior officer po natin ay definitely po, isa po sila sa kinoconsider dahil sila po ang most senior. But we have to understand, ma'am, na seniority alone is not the only basis po for the president to choose kung sino po yung susunod po nating Chief PNP. We have to understand po, ang pagiging Chief PNP po is a matter of choice that should be left to the sound discretion po ng ating Pangulo po. Hataw Balita. Lumalabas sa investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group 4A na sinasaktan umano ng karelasyong police major ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Nalaman din na gusto nang makipaghiwalay ng dalaga sa nasabing opisyal. Pakinggan natin ang pahayag ni CIDG 4A Chief Police Colonel Jacinto Malinaw. Nagbigay na rin po ng additional statements yung kapatid na in the course ng kanyang pag-uusap dun sa kaibigan ni Catherine, napadalan siya ng screenshot ng conversation ni Catherine at saka yung kaibigan niya na minsan palang nasaktan ito si Catherine, allegedly ni Mayor De Castro, gawa ng kalasingan at minsan ay ang nakita nating critical doon ay yung sinabihan niya daw ni Catherine, yung misis ni Mayor De Castro, na meron itong ibang babae. When asked about specifically dun sa October 12 na pagkawala ni Camilon, ay puro negative ang kanyang na wala siyang alam, nasa kampo lang siya. At yan naman po ay patuloy nating iniimbestigahan. Meron po tayong counterintelligence effort dyan sa pagtulungan ng PRO 4A na totoo ba talagang nandun siya? Ayon sa CIDG 4A, itinanggi naman ni Mayor De Castro na kasama niya si Catherine noong araw na nawala ang dalaga. Samantala, patuloy naman na nakikipag-ugnayan ng Batangas CIDG sa pamilya ni Catherine para makakuha ng sample para maisailalim sa DNA test ng mga otoridad ang 17 hibla ng buhok at 12 blood stain samples na nakuha sa loob ng narecover na pulang SUV sa Batangas noong Huwebes. Nakausap na rin ng CIDG ang may-ari ng Red CRV, ngunit sinabing naibenta na niya ang naturang sasakyan. Hataw Balita. Iginiit ng isang transport group na kahit pa nagkaroon na ng malakihang bawas presyo sa diesel na ipinatupad simula kahapon, kulang pa rin ito sa kanila kaya hindi pa rin dapat alisin ang pisong provisional fare na ipinatutupad sa mga pampasaherong jeep. Naniniwalang Pasang Mazda na hindi pa dapat alisin ang provisional fare na inaprubahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB noong nakarang buwan dahil hindi pa rin makasisiguro na talagang magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Didinggin sana ng LTFRB kahapon ang 5 pisong fare hike petition ng mga transport group ngunit hindi ito natuloy dahil walang quorum ang board ng ahensya. Bibigyan na lang umano sila ng panibagong schedule kung kailan isasagawa ang pagdinig sa kanilang hirit na dagdag pasahe. Pakinggan natin ang pahayag ni Pasang Mazda National President Obet Martin. Kasi hindi po naman stable ang presyo ng mga petroleum products.
Kanya, siyempre, alam mo naman, I do not expect by next week ay bababa to. Pero kasi mga pagkakataon na inaasahan natin bababa, biglang tumataas. Ayon sa mga driver ng jeep, malaking tulong na rin na naipatupad ang provisional fare para makabawi sila sa kita at maibsan ang gasto sa krudo. Ang problema lamang, hindi naman nila lahat ng pasahero ay nagbabayad ng pisong dagdag pasahe. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga jeepney driver. Meron pa rin nagbibigay ng 12, kaso nga lang okay na sa amin kasi kaysa naman magpag-away ka ng dahil lang sa piso, di ba? Iba hindi eh. Abot 12. Nahagis ko na rin dahil hindi na ako makikipagtalo eh. Baka mamaya eh magalit pa. Hataw Balita. Nahuli ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard ang 11 bus at 3 van sa pinaigting na operasyon laban sa mga kolorum na sasakyan. Na-impound ang mga kolorum na sasakyan sa isinagawang anti-colorum operations mula November 1 hanggang November 10. Ayon sa Department of Transportation, aabot sa nasa 11 milyong piso ang babayarang multa ng mga driver at operator ng mga nahuling kolorum na PUBs. Muli namang nagpaalala ang DOTR sa publiko na huwag tangkilikin ang mga kolorum na sasakyan upang makaiwas sa anumang aberya. Tiniyak naman ng kagawaran na utos ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang kampanya laban sa mga kolorum na sasakyan ay mas pinaigting pa para sa kapakanan at kaligtasan ng mga commuter. Samantala, inaasahan na mas tataas pa ang multang babayaran ng mga mahuhuling operators at drivers ng kolorum vehicles bago matapos ang buwan ng Nobyembre. Hataw Balita. Naglagay na ng libreng Wi-Fi connection ang Ninoy Aquino International Airport sa Terminal 3 ng Paliparan para sa mga pasaherong gagamit ng terminal. Layo naman ng Department of Transportation na palawakin pa ang coverage ng naturang free Wi-Fi program sa Terminal 1 at 2 ng NAIA. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Makararanas na ng mas maayos na koneksyon sa internet ang mga pasaherong gagamit ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kasunod ito ng inulusan na Free Wi-Fi Connectivity Program ng Department of Transportation, NAIA at ang kumpanyang Converge kahapon November 14. Ayon pa kay DOTR Secretary Jaime Bautista, plano rin ang ahensya at ng isa sa mga fiber broadband provider na lagyan din ng free Wi-Fi ang Terminal 1 at 2 na kinukonsidera na main gateway ng bansa, lalo na ngayong buwan na darating. Inaasahan kasi na daragsa mga pasahero at bakasyonista sa NAIA ngayong paparating na holiday season. Hinihikayat naman ni Transportation Secretary Bautista ang ibang mga kumpanya na magkaroon ng public-private partnership upang mapaganda ang transportation hubs ng bansa, gaya ng rail lines, bus terminals at mga seaport. Nitong nakarang buwan ng Hulyo, inilusad na rin ang free Wi-Fi sa NAIA Terminal 4 na mayroong 120-minute free Wi-Fi connectivity access. Inaasahan naman ng pamunuan ng NAIA na abot sa tinatayang mahigit 130,000 pasahero ang daragsa sa paparating na holiday katulad ng naitala nitong October 30 hanggang November 2. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Lusot na sa House Committee on Civil Service and Professional Regulation ang panukalang batas na magbibigay ng automatic 1 grade level promotion sa mga magreretirong employee at opisyal na nakaabot sa compulsory age of retirement sa gobyerno na 65 years old. Kailangan din na nakakumpleto naman ang hindi bababa sa 15 taong serbisyo sa pamahalaan para sa mga elected official. Nangangahulugan ng automatic promotion ng dagdag retirement benefit para sa government officials at employees. Magiging saklaw nito ang elected officials maliban na sa barangay officials. May agam-agam man ang Government Service Insurance System o GSIS kaugnay ng magiging implikasyon sa pondo ng ahensya
sakaling maisa batas ang panukala. Tiniyak naman ito ni na House Committee on Civil Service and Professional Regulation Vice Chairperson Pwersa ng Bayaning Atleta o PBA Party List, Representative Margarita Nograles. Kasunod naman ito, ihahanda na ang kinakailangang committee report kaugnay ng panukala bago aprobahan at i-transmit sa Plenary Affairs Bureau ng Kamara. Pakinggan natin ang pahayag ni House Committee on Civil Service and Professional Regulation Vice Chairperson Margarita Nograles. Mga government employees that will be covered will be sa lahat, no, under the compulsory retirement, which is the 65 plus 15 pag elective, and under the law, yung once you hit 65, your government employee ay compulsory retirement ka na dapat, at dito matatamaan yung one salary grade higher for the retirees for the benefits na makukuha nila. Automatic na po. Sustainability is going to be very much key to this, and with the passage of the law, magiging mandatory for them to do something to sustain, because it is now, if it gets passed into law. Hataw Balita. Oras alas 5:36 na po ng umaga, at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, pansamantalang ipinagpaliban ng Senado ang plenary deliberations para sa panukalang 934 million peso budget ng Commission on Human Rights o CHR para sa susunod na taon. Ito'y kasunod ng pamumuna ni Senador Alan Peter Cayetano sa isang naunang pahayag ng CHR Executive Director at ngayon spokesperson Jacqueline De Guia na sumusuporta sa decriminalization ng aborsyon. Sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na nagsisilbing sponsor ng budget ng CHR na sinabi ni De Guia na hindi niya sinusuportahan ang abortion kundi ang pagiging legal nito dahil sa mga peligrosong aborsyon na nakakaapekto sa buhay ng isang ina. Idinagdag niya na ang kasalukuyang komisyon ay wala pang stand hinggil dito at patuloy na nagsasagawa ng pag-aaral at tinitiyak na ito ay nagpapahalaga sa karapatan sa buhay na nakasulat sa konstitusyon. Ipinabot ni Estrada ang mosyon na ipagpaliban muna ang pagtatalakay sa budget hanggang sa magkaroon ng komisyon ng isang malakas na posisyon laban sa abortion. Binigyang din ng suporta ang pagpapaliban ni Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senate President Juan Miguel Mig-Subiri upang paglabas ng kanilang malakas na posisyon ang komisyon hinggil sa usapin. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. I move that we defer first the deliberation of the budget of CHR until they come with a stand against abortion, a strong stand against abortion. And please, I suggest to the members of the commission not to pinpoint to the wag sisihin yung nakarang administrasyon with regard to their stand on abortion. Hataw Balita. Ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang double training consultancy services sa Santa Cruz, Manila kahapon dahil sa umano'y illegal recruitment. Ayon sa Migrant Workers Protection Bureau, nakatanggap sila ng reklamo noong Agosto na ilan sa mga seafarer ay nirecruit at nagbayad ng placement fee sa agency ngunit hindi nakasakay sa barko. Dahil dito ang training consultancy ay isinailalim sa 2 buwang surveillance. Gayunman, ayon sa depensa ng mga kawani ng Double D, hindi sila nag-recruit ng seafarers kundi inirefer lamang ito sa mga recruitment agencies. Pakinggan natin ang pahayag ni Double D Training Consultancy Services Admin Manager Diana Gabriel. Hindi po kami illegal recruiter kasi kung illegal recruiter kami, syempre may sarili kaming mga tao na pinapaalis. Hindi po. We are just referring sa mga offices. Yun. Inaamin namin po yun. Pero yung pagre-refer lang naman po kasi namin, tulong namin po. Nagpa-COP, humingi ng tulong. Ma'am, saan ba kami pwedeng mag-apply? Ganun lang naman po. Ayon sa DMW, kahit nagbibigay lamang ng referral ang training agency,
maaari pa rin itong ituring na uri ng illegal recruitment, lalo na kung nakakatanggap sila ng placement fee. Bukod dito, hindi niya nakalista ang agency bilang isang otorisadong recruitment agency ng DMW. Ngayong taon, ang Double D Training Consultancy ay ang ika-4 na illegal recruitment agency na isinira ng DMW. Pakinggan natin ang pahayag ni DMW Licensing and Adjudication Services ASEC, Francis Ron de Guzman. Malinaw sa definition ng illegal recruitment doon sa batas natin ang pagre-refer po for overseas employment, okay, lalo na kung palagian mo na itong ginagawa, nininegosyo mo na yung referral na ito ay illegal o bawal. So ito po ay isang forma ng recruitment. From the surveillance operations, yung mga undercover operatives naman natin ay inengganyo din na mag-apply sa kanila. So positive na nagre-recruit nga itong mga ito. At ang sabi nga nila, sa pag-amin nila kanina, i-refer naman nila sa mga lisensyadong ahensya para makapagtrabaho. So it's a clear case of illegal recruitment. Hataw Balita. Binala ng Cebu City Police Office ang publiko sa inaasahang pagkalat ng mga peking pera ngayong holiday season. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Janet Rapter, ang Deputy City Director for Operations ng Cebu City Police Office, na kailangan maging maingat ang lahat sa mga kriminal na gumagamit ng ganitong uri ng diskarte. Karaniwang anya kasi na makikita sa merkado ang insidente kung saan mabilis na nailipat ang pera sa pagitan ng mga vendor at customer. Bagamat wala pa silang nakikitang biktima ng nasabing krimen, sinabi ni Rapter na kailangan maging handa na ang publiko sa mga ganitong mga pangyayari. Dagdag niya, may mga ulat sa social media na may gumagawa ng peking 1,000 peso bill. Pakipag-coordinate naman anya sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para matukoy ang peking pera at mabigyan anya ng tips ang publiko para madaling ma-identify ang totoong pera sa peking pera at maiwasang maloko ng ganitong gawain ng mga kriminal. Hataw Balita. Nagpatupad ang Cebu Provincial Government ng executive order na nagbabawal sa pagpasok ng game fowl at mga alagang ibon na walang documentation para pigilan ang pagpasok ng avian influenza sa lalawigan. Si Edmond Hisola, humahataw. Hataw Balita. Naglabas ng kautusan si Cebu Governor Gwendolyn Garcia na nagbabawal sa pagpasok ng mga game fowl at mga alagang ibon ng walang documentation bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaang panlalawigan na pigilan ng avian influenza o AI na makahawa sa local poultry industry ng Cebu. Inilabas ng Kapitolyo ang Executive Order No. 26 na nagkabisa nitong Martes, November 14. Sa pamamagitan ng naturang EO, magiging mahigpit ang pagpasok ng mga buhay na ibon, day-old chicks, pullets, ducks, pugo at kalapati mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at iba pang bansa na apektado ng AI. Ipinatupad ang kautusan para anya maprotektahan ang 12 billion peso poultry industry ng Cebu mula sa AI, kasunod ng kompersyon ng Department of Agriculture ng isang outbreak noong Marso 2022. Sa nasabing EO, inatasan ni Garcia ang mga may-ari na magsumite ng Veterinary Health Certificate, Veterinary Shipping Permit, AI negative result sa pamamagitan ng reverse transcription, polymerase chain reaction test at no AI infection certification na ibibigay ng probinsya o lugar na pinagmulan. Kinakailangang magsumite ang mga magdadala ng mga naturang hayop ng local transport permit mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sinabi rin sa EO na kailangang may kasamang veterinary health certificate at negatibong AI test sa pamamagitan ng RT-PCR ang mga table egg, salted egg at quail egg. Nakasaad din sa kautusan na kailangang may paunang approval ang lahat ng imported na ibon at poultry products mula sa tanggapan ng gobernador at kailangang makipag-ugnayan sa tanggapan ng provincial veterinarian. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mula rito sa Cebu, Edmond Disola, humahataw! Hataw Balita. Tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas sa bansa para sa mga buwan ng Nobyembre at Disyembre. Ayon sa kagawaran, mahigit 3 milyong metriko toneladang bigas ang nakatakdang anihin sa 2 huling buwan ng taong 2023. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita.
Nasa 70% na ang naaning mga palin ng Department of Agriculture sa buong bansa. Nabili na ito ng DA sa halagang 22 pesos kada kilo sa mga magsasaka ngayong katatapos pa lamang ng anihan. Tinitiyak ng kagawaran ng agrikultura na sapat ang supply ng bigas na mabibili sa mga pamilihan sa katamtamang presyo sa wet season harvest. Dagdag pa ng Department of Agriculture, ang bentahan ng bigas sa presyong farm gate ay umaabot mula 23 pesos hanggang 25 pesos kada kilo. Mabibili naman ang regular well-milled rice sa 42.80 pesos per kilo at ang well-milled rice naman sa halagang 45 pesos ang kada kilo. Inanunsyo ng DA na ngayong buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre aabot sa mahigit 3 milyong metriko tonelada ang inaasang aanihin pa. Base naman sa datos ng Philippine Rice Information System sa kabuuan, ay naging isang mabuting anihan ngayong taon para sa mga kababayan nating magsasaka. Inilunsad ngayong buwan ng kagawaran ang Be Responsible bilang kampanya sa pagdiriwang ng National Rice Awareness Month. Layon ng kampanya ng kagawaran na tutukan hanggang taong 2028 na mabigyan ng sapat na kaalaman ang bawat mamamayan sa kahalagaan ng bawat butil ng bigas, na maikonsidera ng publiko ang pinagdaan ng komplikadong proseso ng produksyon nito bago maging bigas. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Ipinagdiriwang ang World Diabetes Day na may temang Know Your Risk, Know Your Response ng Batangas City Health Office kahapon. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita. Nakiisa kahapon November 14 ang Batangas City Health Office o CHO sa paggunita ng World Diabetes Day na may temang Know Your Risk, Know Your Response. Naglalayong bigyan diin ng ahensya ang iba't ibang gawain na isinagawa ng kanilang tanggapan sa mga individual na may naturang sakit. Pinungulahan naman ng mga miyembro ng Sweetheart Club at mga kawani ng CHO ang sabay galaw at sayaw, pati na ang libreng blood sugar testing, cholesterol at uric acid testing. Nagbigay diin ng lecture ang ilang miyembro ng Batangas Medical Society hinggil sa mga paraan kung paano maiiwasan ang diabetes. Ayon kay City Health Officer Dr. Rosana Barion, may mga gamot naman na nagagamit para sa mga diabetes pero hindi nawawala, kaya dapat na makontrol ito upang maiwasan ang mga komplikasyon ng sakit. Itinuro naman ni Dr. Eden Karingal ang mga paraan ng tamang management sa naturang sakit para hindi humina ang pangangatawan. Ibinahagi niya ang kahalagahan ng tamang pagkain, exercise kagaya ng 30 minutes walk araw-araw, palaging pag-inom ng 8 basong tubig o higit pa, pag-iwas sa stress at pagkakaroon ng sapat na 8 oras na pagkatulog araw-araw. Itinuro rin sa aktibidad ang tamang pagmomonitor ng blood sugar at pati na ang epekto ng pagkain at gamot na iniinom kung may diabetes. Tinalakay naman ang iba't ibang mahalagang impormasyon hinggil sa sakit sa kidney na komplikasyon ng diabetes. Upang maiwasan humantong sa dialysis, dapat maging compliant sa tamang pag-inom ng gamot at exercise at magkaroon ng tamang kaalaman sa paggamot ng diabetes. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. At sa ating latest satellite images, patuloy pa rin nating minomonitor yung low pressure area. Ito ho yung naging bagyo at humina at naging isang low pressure area na lamang. Nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility, mahigit 1,200 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon ho, ito yung base sa ating pinakahuling datos
medyo maliit pa yung chance na maging bagyo ito within the day. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad na sa mga susunod na araw, lalo na bandang Biyernes or hanggang weekend, ay posible itong maging bagyo pa rin, mag-re-intensify, at inaasahan pa rin natin na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Bagamat sa ngayon, wala pa rin itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang siya nakaka-apekto ngayon sa malaking bahagi ng ating kapuluan ay itong shear line. Ito yung pagitan ng mainit at malamig na hangin, nagdadala ho ng malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na ho sa may silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas, partikular na sa Bicol region, sa may bahagi ho ng Eastern Visayas, lalong-lalo na ho sa may Samar provinces. Gayon din ho sa Quezon, Aurora, ilang bahagi ng Mimaropa. Habang ang northeast monsoon o yung amihan ang nakakapekto sa may bahagi ng Northern Luzon na maaaring magdala ho ng pulong-pulong mahihinang pag-ulan. Sa iba pang bahagi na ating bansa, dito sa Visayas, sa Mindanao, sa Palawan, inaasahan pa rin natin generally fair weather pa rin tayo habang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. So maliban ho dito sa low pressure area na ating minomonitor, wala na tayo iba pang nakikita na anumang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Narito ho ang ating magiging panahon dito sa may bahagi ng Luzon. Makikita ho natin, malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol region, kasama yung Calabarzon, ilang bahagi ho, partikular na sa Mindoro provinces, Romblon, Marinduque, kasama din yung Aurora at sa Kamaynilaan, inaasahan din ho natin medyo magiging maulap yung kalangitan sa araw na ito. Ito ay epekto pa rin nitong shear line o yung banggaan nga ng mainit at malamig na hangin. Samantala, dulot ho ng amihan ay inaasahan pa rin natin ang posibilidad na may hinang pag-ulan sa may bahagi naman ng Cagayan Valley, gayon din ho sa ilang bahagi ng Cordillera. Sa bahagi naman ho ng Ilocos region, kasama yung Central Luzon, bahagi din ho, kasama rin na nakikita natin sa may bahagi ng Benguet at Abra ay yung mga isolated light rains. Habang dito sa Palawan, inaasahan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Muli ho, yung pinagkaiba nung area kung saan nakaka-apekto yung amihan, wala hong masyadong mga thunderstorms sa bahaging iyan ng ating bansa. May nakataas pa rin ho tayong gale warning, no? Partikular na sa mga baybayin ng Hilagang Luzon, sakop po yung Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, yung hilagang baybayin ho ng Quezon, kasama yung Polillo Islands, Albay at Sorsogon. Gayon din ho, may nakataas din tayong gale warning sa bahagi ng Catanduanes, Eastern Samar at Northern Samar. Para ho sa kumpletong listahan ng mga lugar na may gale warning, lalo na po itong mga bayan na ito, ay maaari po tayong pumunta sa ating website sa pagasa.usa.gov.ph. Punta lamang ho kayo sa Marine, under ho yan ng gale warning. Itong mga lugar ho, itong mga may pulang area, sa lugar ho na ito inasahan natin magiging maaari yung karagatan. Kaya po yung maliit na sakyang pandagat, lalong-lalo na ho yung maliliit na mga bangka, iwasan muna pong pumalaot sa bahagi ito ng ating bansa dahil magiging maalon ngayong karagatan, dulot ho yan ang amihan. Ang araw ho natin, sisikat, mamayang 5:57 na umaga at lulubog, ganap na 5:24 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Isang relocation site sa Barangay Lower Tinago sa bayan ng Norala, South Cotabato ang inabot kahapon ng Members Church of God International o MCGI kahapon. Nasa 300 residente ang nabiyayaan ng libreng pagkain at iba't ibang serbisyo na nagpasaya sa kanilang araw. Si Marie Perejón humahataw. Ikinatuwa at ipinagpapasalamat ng mga residente sa isang relocation site sa Porok Lamfugon, Barangay Lower Tinago sa bayan ng Norala, lalawigan ng South Cotabato ang ibinigay na serbisyo at biyaya ng Members Church of God International o MCGI Norala Chapter kahapon, November 14. Nasa 300 individual ang naabot ng isinasagawang free meal program sa kanilang lugar. Si Anita Malaha, isa sa nabiyayaan ng libreng pagkain, lubos ang saya at pagpapasalamat sa naranasang paglingap ng MCGI sa kanilang dako. So salamat gid nga dako sa inyo MCGI Care. Taos puso gid kami nagapalabot sa namong kinasing-kasing nga pagpasalamat kag sa
tanan ninyo nga pag-adto diri kauban sa inyong mga kauban nga dili ko kahibalo kung unsa ang inyong pangalan, pero nagatuugod ko nga ang Dios nakahibalo gid sa inyo. So malipayon gid kami nga nakaatubang sa inyo diri kag malipayon man kami nga dako gid ang kalipay para sa amuha ang inyong pagbulig. So madamo gid nga salamat. Samantala, binisita rin ng Vice Mayor ng Bayan ng Nurala ang isinagawang aktibidad ng MCGI sa nasabing relocation site. Madamong gid nga salamat halin sa LGU family. Wala gid kamo nagpuntat no para magbulig para sa amon mga kasimanwa diri. So halin sa amon nga pinangga mayor sa bugos ng Sangguniang Bayan, sa bilog nga katawan sang Banwa sa Nurala, nagapaabot kami sang amon pagpasalamat sa inyo. Madamo nga salamat kag mabuhay ang MCGI Cares. Bukod sa libreng food packs na ipinagkaloob sa 300 residente, nagsagawa rin ng libreng gupit at libreng blood pressure check ang MCGI para sa kanila. Para sa BC Alkalde ng Bayan, kapansin-pansin ang kaibahan ng isinagawang aktibidad ng grupo sa kanilang dako. Binigyang diin din niya ang halaga ng pagkakaroon ng pag-ibig sa paglilingkod sa nangangailangan. Damo mga government agency kag mga non-government agency, mga private individual naghatag sang libre nga pakaon diri. Ang diferensya lang sang inyo subok, may ara kamo nga libre nga gupit, libre nga blood pressure na sahi, may ara kamo nga pagpalangga sa ila. Ari kamo para maghatag sang gugma para sa ila. Hindi nga ginhimo nyo ini for compliance sa inyo trabaho, hindi. Ari kamo diri para ipabatyag sa ila nga sila importante. Nga ari kamo para nagabulig gid para sa ila. Nga may gugma nga paghatag sang sining mapagkaon, ngini nga serbisyo para sa ila. Ang MCGI Cares ay naglalayong makatulong sa kapwa-taong nangangailangan, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa General Santos City, Marie Perejón, humahataw. Hataw Balita. At salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin ngayong araw at para po sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 po muli ng gabi Philippine Standard Time. Day 8 na po tayo sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 14, talatang 1. Ang mangmangay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-15 sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Tulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.